Ang umaga sa eskinita ng San Roque, isa sa mga masisikip na kanto ng syudad, ay laging may sariling buhay. Naririnig mo ang tilaok ng manok na parang orasan, ang huni ng mga ibong nagsisimulang magliparan, at ang amoy ng bagong lutong pandesal na humahalo sa simoy ng hangin. Ito ang mga tunog at amoy na gumigising kay Elara sa bawat pagsikat ng araw. Mula sa pinakamaliit na bitak sa dingding ng kanilang bahay, sumisilip ang liwanag, nagpapaalala sa kanya na isa na namang araw, isa na namang laban ang naghihintay. Nakatira si Elara sa isang maliit na bahay, yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lata. Kulang man sa luho, puno naman ito ng pagmamahal. Kasama niya dito ang kanyang mahal na inay, na matagal nang inaalila ng karamdaman, at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Alan at Lita, na parehong nagsisikap sa pag-aaral. Ang bawat sentimo, bawat kusing ay pinahahalagahan, bawat pagkain sa hapagkainan, bawat butil ng gamot ng inay at bawat aklat para sa kanyang mga kapatid, lahat ay pinaghihirapan. Si Elara, sa edad na 24, ay may balat na kayumanggi at laging pinapawisan, tanda ng kanyang walang patid na pagtatrabaho. Ang kanyang buhok, na laging nakatali sa isang simpleng ponytail, ay praktikal, hindi pang-arte. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit may bakas ng pagod, ay nagniningning sa determinasyon. May taglay siyang kakaibang ganda. Ito ay ang ganda ng kanyang ngiti na nagdudulot ng kapanatagan at ang kanyang busilak na puso na handang tumulong sa kapwa. Siya ay matatag, siya ay masipag. Higit sa lahat, siya ay tapat sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Walang hihigit sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang araw ay puno ng gawaing bahay, paglalaba para sa ilang kapitbahay at minsan ay pagtitinda ng gulay sa palengke. Sa bawat pilay ng kanyang katawan, sa bawat butil ng pawis na pumapatak, nasa isip niya ang pangarap, ang mayahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ang makita ang inay na gumaling. Ang makatapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Ito ang kanyang gasolina. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Minsan, kapag gabi, habang tulog na ang lahat, sisilip siya sa bintana. Tatanawin niya ang syudad, ang mga matataas na gusali na kumikinang sa ilaw, malayo sa kanilang eskinita. Iniisip niya kung paano kaya ang buhay sa mga lugar na yon. Ang tanong na ito ay palagi niyang iniisip. Maaabot kaya niya ang mga pangarap na tila kasing layo ng mga bituin? Hindi siya nagpapatalo sa pag-aalinlangan. Hindi. Naniniwala siya na sa tiyaga at pananampalataya mayroong pag-asa, laging may pag-asa. Dahil sa kanyang matinding pangangailangan at sa patuloy na paghahanap ng trabaho, kahit anong uri ng trabaho, siya ay laging handa. Isang pagkakataon ng lumitaw, isang job interview para sa isang simpleng trabaho bilang katulong. Nag-ayos siya ng kanyang pinakamagandang damit, isang puting blusa na iningatan niya ng matagal. May kasama pa itong munting pangarap. Isang pangarap na sana ay magbigay ng panibagong pintuan para sa kanyang pamilya. At sa isang umaga, habang nagmamadali, dala ang kanyang resume, handa na siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Handa na siya para sa anumang hamon. Sa kabilang dako ng syudad, malayo sa maingay at tabalang eskinita ng San Roque, naroon ang isang mundo na tila pinaghiwalay ng isang malalim na bangin. Ito ang mundo ni Don Alejandro Sandro del Marco III. Nakatayo ang kanyang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon, kung saan ang mga pader ay mataas na halos ayaw ng pahintulutan ang sinumang sulyap mula sa labas. Ang kanyang tahanan ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Puro salamin, bakal at mamahaling bato ang bumubuo rito. Ito ay malawak, ito ay tahimik, ito ay malamig. Sa loob ng mansyon, tila ang tanging maririnig mo ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pagtipa ni Sandro sa kanyang laptop.
Ang almusal niya ay inihahanda ng kanyang personal chef, isang bihasang kusinero na sanay sa iba't ibang lutuin. Ang kanyang mga damit ay pinaplansa at inaayos ng 3 kasambahay na laging handa sa kanyang bawat pangangailangan. Ang kanyang schedule ay inaayos ng kanyang executive assistant. Bawat minuto ay nakaplano, bawat pulong ay importante. Si Sandro, sa kanyang edad na 30, ay tila isang imahe ng perpeksyon. Siya ay matangkad, matipuno, at mukhang inukit ng isang dalubhasang eskultor. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon, laging seryoso, bihira, napakabihira, siyang ngumiti. Ang kanyang boses ay laging kalmado, ngunit may bigat na tila bawat salitang binibitawan niya ay isang utos, isang desisyon na walang dudang susundin. Siya ang CEO ng Delmarco Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. Para kay Sandro, ang oras ay ginto at ang emosyon ay isang malaking kahinaan. Sa gitna ng kanyang abalang schedule at malamig na disposisyon, mayroon siyang isang responsibilidad. Ito si Sofia, ang kanyang maliit na pamangkin. Si Sofia ay isang 6 na taong gulang na bata na naulila sa kanyang mga magulang dahil sa isang trahedya. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ni Sandro. Ngunit para sa kanya, ang pag-aalaga sa bata ay isa lamang obligasyon, isang bagay na kailangang i-manage. Hindi isang bagay na dapat damhin o pakinggan ng puso. Matagal nang hindi nagsasalita si Sofia, ni isang salita. Ang kanyang mga mata ay laging malungkot at ang kanyang mundo ay tila kasing tahimik ng mansyon. Sinubukan na ni Sandro ang iba't ibang yaya mula sa iba't ibang ahensya, pero wala ni isa ang nagtagal. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang tanging alam niya ay kailangan ng kanyang pamangkin ng isang tagapag-alaga, isang pangangailangan na dapat punan. Ang kanyang mundo ay ganito, nakaplano, walang emosyon, walang espasyo para sa hindi inaasahan. At sa gitna ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan, si Sandro ay isang lalaking sa totoo lang ay napakalungkot at nag-iisa. Hindi lang niya alam, hindi pa niya alam. Isang maulang Martes ng umaga, ang langit ay kulay abo at ang patak ng ulan ay tila nagsasayaw sa bubong. Nagmamadali si Elara. Kailangan niyang maaga sa kanyang job interview. Hawak niya ng mahigpit ang isang manipis na folder na naglalaman ng kanyang resume, ang kanyang pag-asa, ang kanyang susi sa posibleng bagong simula. Ang kanyang puso ay kumakaba. Bawat sentimo, bawat segundo ay mahalaga. Habang tumatawid siya sa pedestrian lane, maingat siyang tumitingin sa magkabilang direksyon. Ngunit sa isang iglap, isang kumikinang na itim na luxury car ang humarurot papalapit. Isang mabilis na pag-ikot ng gulong, isang malakas na talsik ng putik. At sa loob lamang ng isang segundo, si Elara ay nabasa. Mula ulo hanggang paa, puno siya ng maruming tubig. Ang kanyang puting blusa na iningatan niya para sa mahalagang interview na iyon ay halos hindi na makikita. Nanginginig siya sa gulat, sa lamig at sa inis. Ano ba yan? Bulong niya, halos maiyak. Hindi siya makapaniwala. Bumukas ang bintana ng kotse. Mula sa loob, isang baritonong boses ang nagsalita. Malamig, walang bahid ng pag-aalala. Miss, tumitingin ka ba sa dinadaanan mo? Hindi makapaniwala si Elara. Siya pa ang sinisisi. Lumapit siya sa bintana handang makipagtalo at doon niya nakita ang mukha ng lalaking nagmamaneho. Gwapo, oo, ngunit ang ekspresyon ay napakasuplado na tila sanay na sanay sa pagmamanipula ng mga tao. Ako pa ang hindi tumitingin. Halos maiyak na sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakabilis ng takbo mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. May interview ako. Bumuntong hininga si Sandro, iritado. Kinuha niya ang kanyang wallet ng walang habag. Kumuha siya ng ilang piraso ng 1,000 piso. Malaking halaga iyon para kay Elara. Here, sabi niya, iniaabot ang pera.
Pambili mo ng bagong damit at pampalipas ng sama ng loob. Tinitigan ni Elara ang pera. Pagkatapos, tiningnan niya ang lalaki. Matalim ang kanyang titig. Umigting ang kanyang panga. Hindi nabibili ng pera ninyo ang lahat, sir. Sabi niya, puno ng dignidad. Ang kailangan ko ay respeto. Itinulak niya pabalik ang kamay ni Sandro. Hindi niya kinuha. Natigilan si Sandro. Sa buong buhay niya, ngayon lang may tumanggi sa kanyang pera. At sa ganitong paraan pa, tinitigan niya ang babae. Basang-basa, puno ng putik. Ngunit ang mga mata nito ay nagniningning sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Matapang, may paninindigan. Sakto namang tumawag ang kanyang kasambahay. Sir Sandro, nag-walk out na po si Yaya Marta. Ayaw na raw po niyang alagaan si Ma'am Sofia. Suplada daw po kayo masyado at hindi raw po nagsasalita ang bata. Napapikit si Sandro sa frustrasyon. Ito na ang ikalimang yaya sa loob ng 3 buwan. Magkailangan niya ng solusyon. Ngayon na, muli niyang tiningnan si Elara. Matapang, may paninindigan at sigurado siyang desperado ito sa trabaho. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang irasyonal, ngunit sa puntong iyon, parang ito lang ang sagot. Anong pangalan mo? Tanong niya mas seryoso na ngayon. Elara, sagot niya, nagtataka pa rin. Elara, pag-uulit ni Sandro, kailangan ko ng yaya para sa pamangkin ko. Ngayon din, triplehin ko ang sweldong inaalok sa interview mo. Trabaho ang kailangan mo, di ba? Heto na, aalis tayo ngayon. Napatulala si Elara. Mula sa pagiging biktima ng talsik ng putik, bigla siyang inaalok ng trabaho ng lalaking suplado na nasa loob ng isang kotse na nagkakahalaga ng higit pa sa bahay at lupa nila. Ang sitwasyon ay katawa-tawa, subalit ang pangangailangan ng pamilya niya ay totoo. Lubhang totoo. Seryoso po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Malamig na sagot ni Sandro. Pumasok ka na sa kotse. You're wasting my time. Walang nagawa si Elara kundi ang sumunod. Pumasok siya sa loob ng kotse. Basang-basa, puno ng putik. Tila isang basahan sa gitna ng malinis at mamahaling leather seats. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa pamilyar niyang eskinita at papasok sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na mapapasukan, isang tanong ang umikot sa kanyang isipan. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa bagong mundong ito? Ang unang linggo ni Elara sa mansyon ng mga Del Marco ay tila isang panaginip, isang malamig na panaginip, parang bumalik siya sa simula. Ang bahay ay napakalaki, napakalawak. Ang bawat sulok ay may sariling kwento, ngunit ito ay napakatahimik na halos marinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Ang bawat gamit, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa mamahaling dekorasyon, ay kumikinang sa kalinisan. Ang bawat sulok ay walang alikabok, tila hindi pinapayagan ng anumang dumi. May mga patakaran sa lahat ng bagay dito, bawal magingay, bawal hawakan ang mga display. Higit sa lahat, bawal abalahin si Sir Sandro kapag nasa kanyang opisina. Ang kanyang kwarto ay malayo sa lahat, isang isla ng kapayapaan para sa kanyang amo. Ito ang kanyang palasyo, ang kanyang kaharian. Ang mga patakarang ito ay tila nagpapakita ng pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Ang kanyang amo, si Sir Sandro, ay mas mailap pa kaysa inaakala niya. Nakikita lang niya ito tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Isang mabilis na sulyap, isang mabilis na pagdaan, at tuwing gabi kapag sobrang pagod na ito at halos hindi na makapag-usap. Ang kanilang pag-uusap ay laging maikli at direkta, walang labis, walang kulang. Kumain na ba si Sofia? Tanong niya. O kaya naman, may kailangan ba kayo? Ang tanging sagot ni Sandro ay isang malamig na okay, mga salitang walang kabuhay-buhay na tila binibigkas ng isang robot. Pakiramdam ni Elara, isa lang siyang anino, isang bahagi lang ng mansyon. Pero ang pinakamalaking hamon ni Elara ay si Sofia, ang maliit na bata. Isang 6 na taong gulang na anghel sa kanyang hitsura na may malambot na buhok at malalaking mata. Ngunit ang mga mata niya ay laging puno
ng kalungkutan at hindi siya nagsasalita ni isang salita. Wala. Hindi mo maririnig ang kanyang tinig. Ituturo lang niya ang gusto niya o iiling o tatango. Sinubukan ni Elara ang lahat. Kinwentuhan ito ng mga kwento, kinantahan ng mga lumang awitin, niyaya niyang maglaro. Pero si Sofia ay nanatiling isang estatwa, isang larawan ng kalungkutan. Paulit-ulit na sinubukan ni Elara, "Sofia, gusto mo ba ng ice cream?" Ituturo niya lang ang refrigerator. "Sofia, gusto mo ba ng laruan?" Ituturo niya lang ang kanyang mga laruan. Naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang misyon. Ang pag-aalaga sa bata ay hindi lang pisikal na pagod, kundi pati na rin emosyonal. Isang malaking hamon na kailangan niyang harapin araw-araw. Pero hindi siya sumusuko. Kailangan niya ng trabahong ito para sa kanyang inay, para sa kanyang mga kapatid. Gabi-gabi, bago matulog, sisilip siya sa kwarto ni Sofia. Nakikita niya ang batang tahimik na nakahiga. Ang kanyang puso ay nalulungkot. Naawa siya sa bata. Isang inosenteng kaluluwa ang naulila at nawalan ng tinig. Sa mga sandaling iyon, iniisip niya, paano ko kaya matutulungan ang batang ito? Paano ko kaya maibabalik ang kanyang ngiti, ang kanyang tinig? Ito ang mga tanong na nagpapahirap sa kanya. Ang mansyon, ang kanyang amo, ang kanyang bagong buhay, lahat ay bago. Lahat ay malaki. Lahat ay hamon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kalungkutan ni Sofia. Ang isang hamon na kailangan niyang harapin at alam niya kailangan niyang gawin ang lahat. Hindi sumuko si Elara. Kailanman hindi siya sumusuko. Sa halip na pilitin si Sofia na magsalita, binago niya ang kanyang diskarte. Naisip niya, marahil kailangan ng bata ng pag-unawa, ng pagmamahal, hindi ng pilit, kaya hinayaan niya ito. Pinabayaan niya ang bata na magpakatotoo sa kanyang sarili. Hindi niya ito pinipilit na maglaro, hindi niya ito pinipilit na sumagot. Sa halip, ginawa niya ang lahat para maging komportable at masaya ang bata sa kanyang paligid. Kakausapin niya si Sofia na parang normal itong sumasagot. "Sofia, ang ganda ng araw ngayon, ano? Ang sikat ng araw ay parang ginto," sasabihin niya. "Gusto mo bang maglakad-lakad sa hardin? Siguradong matutuwa ang mga bulaklak sa atin." Kakantahan niya ito ng mga simpleng awitin kahit mag-isa lang siya. Magbabasa siya ng mga libro na parang kasama niya ang bata. Hindi siya nag-iisip na baliw siya. Alam niyang na naririnig siya ni Sofia. Sasabayan niya si Sofia manood ng mga cartoons. At tatawa siya ng malakas, mag-isa, kahit hindi nakikipag-ugnayan ng bata. Gusto niyang iparamdam na may kasama ito. Hindi ito nag-iisa. Dinadalhan niya ito ng mainit na gatas bago matulog, mahusay. At kinakantahan ng isang lumang oyayi, isang awiting pampatulog na itinuro sa kanya ng kanyang mahal na ina. Ito ang kanyang munting regalo. Ito ang kanyang munting pag-asa. Isang gabi, habang abala si Sandro sa kanyang laptop sa kanyang study, tila may humahatak sa kanyang atensyon. Isang mahinang tunog, isang himig, isang pamilyar na oyayi mula sa probinsya. Hindi niya ito narinig noon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ni Sofia. May kuryosidad. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Elara, nakaupo sa gilid ng kama. Dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Kumakanta siya. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamahal, parang musika. Nakapikit si Sofia. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Sandro ang isang bahagyang ngiti sa labi ng kanyang pamangkin. Habang ito ay natutulog, isang ngiti, isang tunay na ngiti. Ang kanyang puso ay tila kumirot. Isang kakaibang pakiramdam, ang init na iyon, ang eksenang iyon. Ito ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang milyon-milyong pera. Ito ang mga bagay na hindi niya kayang ipilit, hindi niya kayang utusan. Mula sa gabing iyon, nagsimula siyang magmasid, palihim. Hindi niya namalayan na tila may nagtutulak sa kanya.
Napansin niyang ang mga halaman sa hardin na dati nalalanta ay nagsisimula ng sumigla, berde, sariwa. Dahil dinidiligan ito ni Elara, kinakausap pa nga niya ang mga ito parang tao. Napansin din niyang ang kusina ay laging may amoy ng bagong lutong tinapay o merienda. Kahit hindi oras ng pagkain, si Silara, ibinabalik niya ang buhay, sang malamig at tahimik niyang bahay. Ang kanyang pagmamasid ay patuloy, at doon may isang maliit na pag-asa na nagsisimulang sumibol. Si puso ni Sandro, hindi pa niya alam, ngunit ang kanyang mundo ay nagsisimulang magbago nang hindi niya inaasahan. Ang pagmamasid ni Sandro kay Elara ay naging mas madalas, mas malalim. Nagsisimula na siyang makakita ng mga bagay na hindi niya napapansin noon. Mga maliliit na detalye, ngunit makabuluhan. Ang unti-unting pagbabago sa mansyon ay gawa ni Elara. Ang pagiging buhay ng bahay. Isang araw, sobrang sama ng ulo ni Sandro. Ang pagod at stress mula sa isang problemang milyon-milyong piso ang katumbas sa negosyo ay tila bumabayo sa kanyang ulo. Hindi siya kumain ng tanghalian. Panay ang inom ng kape. Sinusubukan niyang labanan ng sakit. Ngunit mahirap. Nang pumasok si Elara sa kanyang study para maglinis, nakita niya ang itsura ng amo. Ang kanyang mukha ay kunot-noo. Ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod. May kulay abo. Walang salita. Lumabas si Elara ng kwarto tahimik. Hindi niya ito inabala. Ngunit may isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Pagbalik ni Elara, may dala siyang isang tasa ng mainit na salabat. Amoy luya, amoy pag-aalaga. At isang maliit na plato ng paboritong biskwit ni Sandro na nadiskubre niyang gusto nito. Inilagay niya ito sa mesa, malapit kay Sandro. "Sir, pasensya na po sa abala," mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Sabi po kasi ng nanay ko, mas mabisa po ito sa sakit ng ulo kaysa sa ape. Subukan niyo lang po." Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Hindi na hinintay ang tugon ni Sandro. Hindi siya humingi ng papuri. Ginawa niya lang. Tinitigan ni Sandro ang tasa ng salabat. Walang sinuman ang gumawa nito para sa kanya noon. Ang kanyang mga staff ay sumusunod lang sa utos. Ngunit si Elara, nagpakita ito ng kusa. Isang simpleng akto ng pag-aalala. Isang napakagandang gawi. Ininom niya ang salabat. Ang anghang at init nito ay tila gumising hindi lang sa kanyang diwa, kundi pati na rin sa isang parte ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Sandro. Hindi niya ito napansin, ngunit ang mga kasambahay ay napansin. Minsan, kapag nakikita niyang naglalaro sina Elara at Sofia sa hardin, hindi na siya dumidiretso sa kanyang opisina. Mananatili siya sa malayo, manunood. Isang maliit na ngiti ang gumuguhit sa kanyang labi. Isang ngiti, hindi niya inaasahan. Isang gabi, naabutan niya si Elara sa library. Nagbabasa ng isang libro tungkol sa child psychology. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salita. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Hindi na kasing lamig ng dati." Nagulat si Elara. "Ay sir, pasensya na po. Nagbabasa lang po ako para mas maintindihan ko si Sofia. Baka po may magawa ako para magsalita na siya." Ang kanyang boses ay may pag-asa. Umupo si Sandro sa tapat niya. Hindi na siya lumayo. "My sister, ang ina ni Sofia, she used to sing that lullaby to her." Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si Sandro tungkol sa kanyang personal na buhay. They were in a car accident. Sofia survived. She hasn't spoken a word since. Ang kanyang boss ay mabigat. Nakita ni Elara ang sakit sa mga mata ng kanyang amo. Sa likod ng supladong anyo may isang lalaking nagluluksa. Nalilito. Hindi alam ang gagawin. "Nalulungkot po ako para sa nangyari, sir," sabi ni Elara, puno ng sinseridad. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan. Sa gitna ng kalungkutan, isang pag-unawa, isang koneksyon, ang yelo ay unti-unting natutunaw.
Ang pag-uusap nila ni Sandro sa library, ang init na kanilang naramdaman ay biglang naputol. Isang anino mula sa nakaraan ni Sandro ang biglang lilitaw. Isang anino na may matinding puwersa. Isang araw, habang abala si Elara sa kanyang mga gawain, may dumating na isang bagong bisita. Sa gate pa lang, ramdam mo na ang kakaibang presensya. Isang itim na kotse, mas mahal pa sa kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babae na tila galing sa isang fashion magazine, si Isabel de la Vega. Maganda siya, oo. Sopistikada, oo. Mayaman, walang duda. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong lamig. At sa kanyang mga kilos, mayroong pagmamataas. Si Isabel ay ang dating nobya ni Sandro at business partner pa rin nila. Nang makita niya si Elara na nagpupunas ng mesa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tiningnan niya si Elara mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang damit. "Sandro, darling," sabi ni Isabel. Ang boses niya ay matamis ngunit may bahid ng sarkasmo. "Who is this? The new help? She looks provincial." Ang salitang provincial, binigkas ito na parang isang sumpa. Naramdaman ni Elara na namula ang kanyang pisngi. Pinilit niyang itago ang kanyang hiya. Naramdaman niya ang tingin ni Isabel na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tila nagsasabi, "Hindi ka kabilang dito." "She's Sophia's nanny, Isabel. Her name is Elara," sagot ni Sandro. May bahagyang diin sa kanyang boses. Hindi siya nagbigay ng maraming paliwanag. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ngunit para kay Isabel, sapat na ang impormasyong iyon. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Isabel ang lahat para iparamdam kay Elara ang kanyang pagkaiba. Kapag nakikita niya si Elara, mag-uutos ito ng parang utusan. "I-deliver mo ito sa opisina ni Sandro. Linisin mo ang kwarto ko ng mabilis." Magpaparinig ito ng mga masasakit na salita na tila hindi direkta kay Elara, ngunit alam niyang para sa kanya ang mga ito. Laging ipapamukha ang agwat sa pagitan nila. Nagsimula ng makaramdam ng kakaiba si Elara. Sa puso niya, hindi niya maipaliwanag. Tama ba si Isabel? Ano nga ba naman siya? Isa lang yaya mula sa isang eskinita. Ano ang ikukumpara niya sa isang babaeng tulad ni Isabel? Ang mga mamahaling damit, ang mga eleganteng salita, ang mundong ginagalawan ni Sandro at Isabel, lahat ay tila napakalayo sa kanyang simpleng. Dumating ang gabi ng isang malaking dinner party. Ang mansyon na dati tahimik ay puno ng mga bisita, mga kaibigan, mga business partners ni Sandro. Ang mga usapan ay mataas, ang tawanan ay malakas. Ang mga damit ng mga bisita ay tila nagkumpetensya sa karangyaan. Si Elara sa kanyang simpleng uniforme ay naglilingkod. Dahan-dahan siyang naglalakad, dala ang mga pinggan. Pinipilit niyang maging invisible. Habang siya ay nasa gitna ng mga tao, naglilingkod, may isang bisita na aksidenteng bumangga sa kanya. Isang maliit na pagtulak lamang. Ngunit sapat na. Ang baso ng red wine na hawak niya ay natabig. At sa isang napakabagal na galaw, na tila sa isang pelikula, ang pula at makapal na alak ay dumaloy. Dumaloy pababa. Sa pinakamagandang puting-puting damit ni Isabel. "Ah! My dress!" sigaw ni Isabel na agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkainis. "You clumsy idiot! Look what you've done! This dress costs more than your entire life savings." Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Elara. Naiyak si Elara sa hiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Sorry po, Ma'am Isabel, hindi ko po sinasadya." Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi na niya kinaya. Tatakbo na sana siya palayo, iiwan ang lahat ng kahihiyan. "Get out of my sight!" sigaw ni Isabel. Hindi na napigilan ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang kamay ang pumigil sa kanya. Isang kamay na pamilyar, ang kamay ni Sandro. Kumuha siya ng tissue at siya mismo ang nagpunas sa damit ni Isabel.
Ang kanyang mga kilos ay mahinahon, ngunit mayroong autoridad. It's just a dress, Isabel. It was an accident, Mariin niyang sabi. Pagkatapos bumaling siya sa mga bisita, ang kanyang tingin ay nakakakilabot. The party's over. Isang katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Hindi makapaniwala ang mga bisita. Ang kanilang pinuno, ang sikat na si Sandro Del Marco, ay pinapatapos ang isang malaking pagtitipon dahil lamang sa isang aksidente. Nang makaalis na ang lahat ng bisita, naiwan silang tatlo. Humarap si Sandro kay Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Don't you ever talk to her like that again. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit ang galit sa mga mata ni Isabel ay hindi para kay Sandro. Tila mas malalim pa, ito ay para kay Elara. Isang mapanganib na galit, isang pagnanais na mapatalsik si Elara. Sa kanyang isip, isang plano na ang nabubuo. Isang plano para tuluyang mapaalis ang yaya na sa tingin niya ay isang malaking banta sa kanyang pagmamay-ari. Ang mga salitang bagong simula na inakala ni Elara ay unti-unting nawawala. Ang mga pagdududa ay bumabalik, mas malakas pa. Isang araw, pagkatapos ng party, tinawag ni Isabel si Elara. Elara, can you get my diamond earring for me? I think I left it on the nightstand in my room. Utos nito na may peking ngiti. Sige po, ma'am, sagot ni Elara kahit nag-aalangan. Ito na naman. Pumasok si Elara sa kwarto ni Isabel. Habang hinahanap niya ang hikaw, hindi niya namalayan na sinundan pala siya ni Isabel. Paglabas ni Elara, biglang sumigaw si Isabel. My necklace! My diamond necklace is gone. It was right here. Nagmadaling pumanhik si Sandro at ang ibang mga kasambahay. What's going on? Tanong ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. That girl! Sigaw ni Isabel, sabay turo kay Elara. She stole my necklace. I saw her coming out of my room. Search her bag. Hindi po totoo yan, umiiyak na sabi ni Elara. Wala po akong kinuha. Ang puso niya ay bumibigat sa takot. Then prove it. Let us see your bag, hamon ni Isabel. Nanginginig na ibinigay ni Elara ang kanyang maliit na bag. Binuksan ito ng head housekeeper, si Manang Beatrice. At sa harap ng lahat, kinuha nito mula sa loob ng bag ang isang kumikinang na kuwintas na diamante. Natahimik ang lahat. Ang mundo ni Elara ay gumuho. Tumingin siya kay Sandro, nagmamakaawa. Sir Sandro, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan kinuha. Hindi ko po alam kung paano yan napunta diyan. Si Isabel ay ngumiti ng tagumpay. See, Sandro, I told you, you can't trust these people. A thief will always be a thief. You have to fire her and call the police. Napatingin si Sandro kay Elara. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot, ngunit mayroon pa ring dignidad. Nakita niya ang paninindigan nito noong una silang nagkita. Nakita niya ang pag-aalaga nito kay Sofia. Nakita niya ang kabutihan ng puso nito. Naguguluhan ang kanyang isip. Ang lohika ay nagsasabi na naroon ang ebidensya. Ngunit ang puso niya, ang kanyang nararamdaman para kay Elara, ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Elara, simula niya, ang boses ay mabigat. At sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. No! Tita Elara is not a thief. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Sofia, ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig kay Isabel. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang magsalita ang bata sa loob ng mahigit 1 taon. Sofia, bulong ni Sandro, hindi makapaniwala. I saw you, sabi ni Sofia at itinuon ang tingin kay Isabel. I saw you, Tita Isabel. You put the shiny necklace in Tita Elara's bag when she was playing with me. Natigilan si Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla. That's a lie! This child is making things up. Pero huli na ang lahat. Ang mga salita ni Sofia ay mas matimbang kaysa sa anumang ebidensya. Lumapit si Sandro kay Elara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at galit. Galit na hindi para sa kanya. Humarap siya kay Isabel. Ang kanyang boses ay malamig
at nakakakilabot. Get out of my house now and consider our business partnership terminated. Sandro, you can't be serious. Are you choosing a mere nanny over me? Over our empire? Halos pasigaw na tanong ni Isabel. I'm choosing honesty over deceit. I'm choosing a good person over a liar. Leave, mariing sabi ni Sandro. Ang kanyang desisyon ay matina. Walang nagawa si Isabel kundi umalis na puno ng kahihiyan at galit. Nang sila na lang ang naiwan, lumapit si Sandro kay Elara. Elara, I'm so sorry. I should have... Pero umiling si Elara, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang sakit ng akusasyon ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Ang pagdududa ni Sandro, kahit sandali lang, ay tumagos sa kanyang puso. Salamat po, sir. Salamat, Sofia. Ngunit ang kanyang boses ay basag. Pero siguro po, tama si Ma'am Isabel. Hindi po talaga ako nababagay dito. Uuwi na lang po ako. Ang desisyon ni Elara na umalis ay parang isang suntok sa sikmura ni Sandro. Ngayon niya naintindihan, hindi sapat na maniwala siya sa kanya. Ang mahalaga ay ang maramdaman niyang kabilang siya, nakaligtas siya, at sa araw na iyon, nabigo siya. Ang kanyang puso ay nagsisisi, napakalaki ng kanyang pagsisisi. Bumalik si Elara sa kanilang maliit na bahay sa San Roque. Ang ingay at gulo ng eskinita ay tila mas malakas ngayon, ngunit para sa kanya, ito ay isang paalala ng mundong tunay niyang kinabibilangan. Ang amoy ng sinaing na kanin at piniritong tuyo ay mas naging pamilyar. Ang yakap ng kanyang inay, ang hagikhikan ng kanyang mga kapatid ay mas naging mahalaga. Ang pagkawala sa mansyon, ang pagkawala sa pangarap na iyon ay masakit. Ngunit alam niya na ito ang tamang desisyon. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang sasakyang ito na tila hindi bagay sa kanilang lugar ay naging dahilan ng pagtigil ng lahat ng kanilang ginagawa. Napatigil ang pagtitinda ng gulay. Napatigil ang mga batang naglalaro. Mula sa sasakyan, lumabas si Sandro Del Marco, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon. Hindi ang kanyang karaniwang business suit. Tila hindi siya nababagay sa lugar na ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon kay Elara na nakatayo sa kanilang pintuan. Naglakad siya palapit. Ang mga tao sa eskinita ay nagbubulungan, nagtataka, hindi makapaniwala. Si Sandro Del Marco sa kanilang eskinita, hinawakan ni Sandro ang kamay ni Elara. Ang dating malamig na kamay na iyon ay tila naghahanap ng init. Elara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Anong ginagawa ninyo dito, sir? Tanong ni Elara. Ang kanyang puso ay kumakaba sa hindi malaman na dahilan. I came to bring you back, sabi ni Sandro. Direktang sagot, walang paligoy-ligoy. Nagpapasalamat po ako sa lahat, sir, pero... No, putol ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sinseridad, hindi bilang yaya ni Sofia, kundi bilang ilaw ng bahay ko. Elara, mula nang dumating ka, nagkaroon ng kulay ang mundo namin ni Sofia. Nagkaroon ng init ang malamig na mansyon, nagkaroon ng buhay. Dahan-dahan niyang dinama ang kamay ni Elara. Ikaw ang nagturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa pera o sa pangalan, kundi nasa puso. Pinagsalita mo ulit ang pamangkin ko at pinatibok mo ulit ang puso ko. Ang kanyang pag-amin ay simple ngunit makapangyarihan.